an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga mandirigmang Aries? Alright, let's see kung anong bago sa mga energies. May binago ba going towards your future goals? Let's see. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Okay? Paalala, hindi po ako magne-message sa inyo isa-isa. Kung may mga mahal kong kaibigan, ako po ay drone na magbigay sa'yo, ay hindi ako yan. I-delete yung message na yan, i-block na yan. My beloved, I feel drawn to send you a reading. Ay, X yan. Hindi ako magdo-door to door sa inyo. Ha? If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Alrighty. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Let's see kung ano meron para sa ating mga Aries. Okidoki, ang ating mga crystals, naka-promo pa din. Okay? Ilang taon na tayong nagbabasa, ilang taon ko na rin kayong pinapaalalahanan. Hindi ako magme-message sa inyo ng, my beloved, I feel drawn to give you a card, to give you a reading. Diyos ko po, paulit-ulit na lang tayo, ha? Yung mga may beloved na yan, block nyo agad yan. Hindi ako mag-message sa inyo, okay? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Okay? Patayin ang negosyo ng mga scammers. Tama na yan. Sobra-sobra na sila. Ang dami na nilang naloko. Right? Ingat po. Manifesting ang ating mga Aries. Manifesting, you're being quiet about your manifestations dahil alam mo at ramdam mo na may nag-i-evil eye sa'yo. Okay? May mga inggit, may mga taong hindi naman gusto what's best for you. Okay? Meron kang gustong kausapin, but sabi mo for now, wag na lang muna. You're still trying to find the strength. Para sa mga may anak, happiness mo ang mga batang anak. Okay, there's a masculine here na atras abante in pursuing yung mga bagay na nakakapagpa-happy sa kanya. Marami kang minamanifest for now. Nagkaroon ka ng inaakala mong wish fulfillment, but nagkaroon ng walking away na parang it feels like natalo ka sa pusta. Ayaw mo nang isipin ang connection na to dahil nagdadala lang ng parang natitrigger lang ang emotions mo kapag naaalala mo na akala mo ito na yung dream relationship or situation ng life na gusto mo. There is a masculine here, nakakausapin ka, but I don't feel na legit or sincere ang mga promises. You're trying to avoid conflict for now. At gusto mong magpahinga, napapagod ka, gusto mo munang mag-isip. Avoiding conflict, sobra-sobra ang heartbreak, disappointment. May isang masculine dito na hindi naman naibigay yung love na gusto mo. Nagkaroon ng ending ang partnership na to. Sabi ng feminine, meron bang ibang gusto ang masculine na to? Meron ba siyang ibang ine-entertain? Alright? Let's see. Okay. Manifesting. Tama yan. If you're manifesting, tahimik lang. Mahirap kasi yung ang daming pinagsasabihan. Hindi mo alam kung sino ang nagbabajuju sa'yo. Okay. So, the reason for the reading is walking away. You walk away and detach yourself from a certain situation na feeling mo, no, na-trap ka. Hindi ko alam kung nagkaroon ng kasal, engagement, pangako, living in together, pero kahit ano man yung pangako na yan, kinalas mo ang tali na nag-uugnay sa inyo. And eventually, nag-walk away ka. Napagod na ang ating mga Aries. Okay? Recent past, nagkaroon ng energy para sa'yo. You spoke your truth. Sabi mo, kailangan malaman ng person mo yung mga bagay na naka-hurt sa feelings mo. Okay? Naging honest ka kung ano talaga ang gusto mong sabihin. But I feel, marami ka pa rin hindi nasabi sa kanya. Okay? May mga bagay na sabi mo, gusto mo na lang manahimik. Okay? Kung sinubukan mo na siyang kausapin at wala namang nangyaring maganda or hindi naman nakinig, hindi naman natuto, I feel, dinetach mo na ang sarili mo at tumahimik ka na lang muna. Napagod ka. But at some point, you know, parang naghihintay ka pa rin ng conversation with this person
kung mag-a-apologize o kung ano man yung mga bagay na aayusin nyo, kung closure man yan or makikipag-ayos pa ang feminine. Okay? Meron kang prayers and manifestation, sabi mo, Lord, sobrang sakit nung nangyari because you feel unloved at unrequited yung mga pagmamahal na binigay mo sa person na to. Right now, sabi ng mga Aries, ginagawa mo naman yung lahat ng alam mong tamang decision with the judgment card. Sabi mo, parang wala nang nagbago. Parang same pattern yung naa-attract mo pagdating sa love, sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, parang kung may trust issues ka before, it feels like parang lumala. Nagkaroon ng parang multiple, no, na emotional wounds para sa'yo na hindi ka pa nakaka-recover. Ito na naman, na-hurt ka na naman. Sabi mo, ang gusto mo lang naman ay stable, happy, and harmonious relationship. Pero parang wala namang nagbago na lagi ka na lang na-hurt. Sabi mo, ano ba ang problema? Ginagawa mo naman lahat ng alam mong tamang gawin. Okay? Yung person mo, sabi ng person ng mga Aries, alam niya ang totoo, alam niya rin naman ang tamang gawin. At sabi niya is parang hindi na daw, marami daw unacceptable at non-negotiable sa relationship na to. At baka hindi na rin naman daw talaga maayos pa ang situation yung dalawa. Okay? Hindi rin naman ready for commitment and, you know, long-term relationship ang person na to. Or magkaiba kayo ng definition ng long-term and responsibilities about relationship. Okay? Kumbaga sa kanya, eto na, all in na, pero para sa'yo, hindi yan. Mataas ang standards ng ating mga Aries. So, meron kang prayers and manifestations. Kailan ba matatapos ang mga conflict sa buhay mo? Ang daming burden, ang daming bayarin. It feels like parang gusto mo sanang, marami ka sanang gustong ayusin, no? Pero parang you feel like mas compared, no? Marami kang pinagpe-pray na sana makaahon. Ilalaban mo ang like mga pangarap mo. Ilalaban mo yung destiny and yung future na gusto mo. Ang daming naging problema and you feel like parang from kung nasaan ka past few weeks or past months ago, parang medyo bumagsak ang ekonomiya kung ano man nangyari. Okay? Nagkaroon ng mga challenging situations. So, until the end of September, mararamdaman ng ating mga Aries na kung ano man yung mga love offer, hindi naman totoo, or maaring magkaroon ng blockages dito sa, you know, mga offer na to. But I feel, sabi ng mga Aries, kailangan mo na niyang mag-focus sa kaperahan. To heal your heart chakra, to balance your emotions, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal, okay? To balance your mental clarity and stronger connection with the divine, amethyst crystal, manifesting abundance, Brazilian citrine, the yellow crystal. Okay. May nakikita ako mga like potential mga misunderstandings pa in the future. Okay. So dahil ito ay guidance lang, pwede naman tong pigilan, hingang malalim bago mag-reply. Meron na naman akong nakikitang potential betrayal third party sa situation na to. Kanina may nakita akong trust issues. Magulat ka na lang, kaya pala kayo hindi magkasundo kasi pala may overlap ng relasyon. May ine-entertain na iba ang iyong person. Okay? For some of you, yung mga Aries, okay? For some of you, yung mga Aries, ang like, sabihin natin, meron ng habang umi-exit sa relasyon, ang mga Aries, ang like, may kinakausap na, ito yung mga nagiging confident. Hindi ko nakikita na maaayos pa ang connection na to. Parang nandun na yung ego nyong dalawa na bahala ka sa buhay mo energy. Okay? So, kung sino man to na nakikita ko na pwedeng simulan uli na passionate connection or parang nai-involve na third energy, baka maging rebound lang. Hindi ko nakikita na tatagal din for now. Okay? So, kapit lang, ayusin mo ng kabuhayan, negosyo, kaperahan. Yun ang mas importante. Okay? About this love connection, nasa sa inyo yan kung paano kayo magkakasundo. Pag-usapan, ibaba ang ego kung ano man yung mga dapat pag-usapan. Kung hindi talaga kaya, wala tayong magagawa kasi
kahit naman sabihin kong may potential, if yung ego is natatalo, kung ano man to, wala tayong magagawa.